A blessed day to everyone. Sana okay lang kayo dyan sa inyong mga tahanan. Sana ay safe kayo sa kamay ng ating Panginoon. Dito na naman po tayo sa ating pag-aaralan, tatalakayin. Module 26 ng All Christian Foundation, Proverbs chapter 1 hanggang chapter 31. Dalawang bagay yung ating tatalakayin. Una, honesty, sa Tagalog ay katapatan. Pangalawa, guidance o patnubay. Iyan ay ating tatalakayin. Pero napakarami tayong mapapag-aralan ayon sa aklat ng Kawikaan. Before we go to our lesson, I would like to invite you to be with me in prayer. Bow down your head, close your eyes, and let us pray to the Lord. Maraming banal, salamat po. Ikaw po ay aming dinadakila sa napakagandang araw na binigay mo na naman sa amin, lalo na sa mga mag-aral na ito, na makikinig, matuto sa iyong mga salita. Ang dalangin ko, Diyos, ay bigyan mo po sila ng pangunawa, bigyan mo po sila ng talino sa pamamagitan ng iyong banal Espiritu. Higit sa lahat, tulungan mo po sila na isagawa nila ang aming tatalakayan na yung mga salita. Salamat, Ama, at binabalik ko sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ready na ba kayo? Ang una na ating tatalakayin, yung honesty o katapatan. Marami sa inyo, alam ko, ay honest o tapat. Ang honest, ito yung pagsasabi ng totoo na walang halong kasinungalingan. Like for example, habang ikaw ay naglalakad sa bahay nyo, walang nakakakita sa'yo, nasagi mo yung pitchel na babasagin. Nabasag ito dahil sa takot mo, dali-dali mong kinuha yung walis. Nilinisan mo at saka hindi mo inamin nung magtanong si mama kung sino ang nakabasag nung pitchel. Ngayon, ang mahirap pa ay tinuro mo yung kapatid mo. Nasa iyo ba yung katapatan? Wala na sa iyo yung katapatan. So, do not blame your brother, do not blame your sister, kung ano yung mali na nagawa ninyo. Ito na ngayon ang gagawin mo. Aminin mo yung kamalian mo. Ano kung sabihin mo, sorry po mama ha? Mama, ako pong nakabasag ng pitchel, sorry po. Mas maintindihan pa nila na ikaw ay magsabi ng totoo. Mas matutuwa pa sila kung ikaw ay magsasabi ng totoo na hindi nang bibintang doon sa mga kapatid mo. Maliwanag ba yan, mga mag-aaral? Pagdating doon sa eskwelahan, siguro yung iba sa inyo, pupunta doon sa kantin, o may nakagawa na noon. Last year, o noong isang taon pa, pagpunta sa kantin, dahil sa walang pangbili ng merienda, ninakaw niya yung tinapay sa kantin. Walang nakakakita. Hindi ka na naging tapat doon. O yung iba siguro, marahil ginawa nila sa classmate nila, yung project na pinaghirapan niya, sinira lang. Hindi ka na naging tapat doon sa loob ng eskwelahan. Sa ating Panginoong Diyos kaya, ang gusto ng Panginoong Diyos, ikaw ay maging tapat. Ikaw ay maging bata na pag may nagawang kasalanan o mali sa buhay, lalapit ka at magsasabi ka sa Panginoong Diyos, Lord, sorry po dahil ako po ay nakapagnakaw. Lord, sorry po dahil ako ay nakapagsinungaling na naman. Yun ang iniintay ng ating Panginoong Diyos sa inyo. Sana maliwanag ang katapatan.
At isa-isahin natin ngayon doon sa aklat ng Proverbs ang sinasabi niya at sabi sa number 1 sa honesty, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pangalawa, the Lord hates cheating, but He delights in honesty. Pagsamahin ko itong dalawa na ito. Alam ba ninyo na ang pagkatakot sa Diyos magmumula ang wisdom? Ito yung sinasabi niya sa Book of Proverbs. Kaya't kung tingnan natin, paano ba matakot sa Diyos? Ganito mga bata. Kung ikaw ay takot sa Diyos, hindi ka natatakot na nandiyan ang Panginoon, paparusahan ako. Hindi ganon. Kundi, pag sinabi mong may takot sa Diyos, pag matatakot ka sa Diyos, ikaw ay wag gagawa ng kasalanan sa Panginoon. Kaya kung nga binasa sa inyo, the Lord hates cheating. Yung mandaraya na bata, mandarayang tao, ayaw ng Panginoong Diyos. Halimbawa sa exam ninyo, noong ilang nakaraang taon, siguro may iba sa inyo nag-cheat sa classmate. Gumagawa ng kanyang kodigo, di ba? Pero ayaw ng Panginoong Diyos na ang isang bata ay isang cheater. Mandaraya. Kaya dapat ikaw ngayon, para masabi mo na ikaw ay may takot sa Diyos, bata, ikaw ay umiwas na gumawa ng masama. Kung alam mong masama, yung inaalok ng kaibigan mo sa'yo, halika magkakating classes tayo, friend. Wag na wag mong gagawin. Kasi bakit? Masama yan. At pag ayaw mong sumama doon sa mga kasamahan na gumagawa ng masama, hindi ka gumagawa rin ng masama, diyan magmumula ang karunungan. Totoong karunungan. Magsisimula ang karunungan na ibibigay ng Diyos sa iyo sapagkat bakit? Takot ka sa paggawa ng masama. Number 3. Those who control their tongue will have a long life. An angry reply can ruin everything. Kung sino man ang nakakapagpigil ng kanyang dila, magkakaroon ng mahabang buhay. Maalala ninyo, yung tinuro namin sa inyo noon, ang sabi sa Ephesians, chapter 6, verses 1 to 3, kung ikaw bilang anak, sinusunod mo at ginagalang mo ang iyong mga magulang, nangako ang Panginoong Diyos na ikaw, giginhawa at hahaba ang buhay mo sa mundong ito. Pero, iba naman yung sinasabi ni King Solomon dito sa aklat ng Proverbs. Ano yung sinasabi niya? Those who control their tongue. Kung sino man ang makapagpigil ng kanyang dila, ikaw ngayon na mag-aral, pag napipigilan mo yung dila mo, hahaba pa ang buhay mo. Madadagdagan ang buhay mo. An angry reply can ruin everything, sabi niya. Pero ang sagot na pagalit, nakakasira yan ng lahat. Imagine mo yan? Ikaw bilang kapatid sa kapatid mo, pag may tinanong, sasagutin mo, sisigawan mo, masisira yung relasyon ninyo. Yung mama mo, pag inutusan ka, sisigawan mo rin. Mas malakas pang boses mo. Masisira yung relasyon ninyo. Magagalit sa iyo yung mama mo. Yun ang ibig sabihin, no? Kaya pag sumagot, malumanay. Opo, mama. Gagawin ko, mama. Papa, gagawin ko po. Opo, kuya. Sige po, kuya. Malumanay ang pagsagot. Yung tang natin, imagine, bigay ng Diyos yan. Para sa ganun, ay huwag tayong maging mapagsalita ng harsh na mga bagay. O, huwag tayong maging sinungaling. Yung dila natin, ginagamit dapat yan para sa kabutihan yung sasabihin natin. Maliwanag, mga mag-aaral? Yung pang-apat, ang sabi niya, if you listen to constructive criticism, you will be at home among the wise. Ito na naman, matalino na naman ang binabanggit dito sa pang-apat. Ang sabi niya, if you listen, kung ikaw ay nakikinig sa mga constructive na criticism, pinupuna ka.
Halimbawa, ng tatay mo, anak, baka mas maganda kung ganito ang gawin mo kasi mali yung ginawa mo. Mas maganda siguro to. Makinig ka sa tatay mo. Makinig ka sa papa mo. Bakit? Kasi alam nila yung mas maganda para sa'yo. Sapagkat kung nakikinig ka sa kanila, sa payo nila, doon sa pagpupunan nila, itinuturing kang isang batang matalino. Tandaan mo yan. At yan ang sabi sa aklat ng Kawikaan o sa Proverbs. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos, alam niyo ba, yung tenga natin dalawa? Kaya tayo binigyan upang mas marami ang pandinig natin. Balikan natin yung pangatlo kanina, yung tang, iisa lang, upang mas marami ang pakikinig natin kesa sa pagsasalita natin. Mga bata, sana naintindihan natin yan. Kung ikaw ay nakikinig sa pagpupuna ng ibang tao, ng classmate mo, kasi mali yung ginawa mo, pag pinakinggan mo yon, magiging matalino ka. Bakit? Kasi kung mali na nakita mong ginawa mo, alam mo na ngayon na itutuwid. At yung tama na ang iyong gagawin. Maliwanag, yun ang pang-apat. Panglima, it is better to be poor and godly than to be rich and dishonest. It is better to be poor and godly than to be rich and dishonest. Mas mainam na ikaw ay mahirap pero meron kang Diyos, may takot ka sa Diyos, kesa ikaw ay mayaman na ikaw naman ay hindi tapat. Na ikaw naman ay sinungaling. Ikaw ay dishonest. In the first place, ang tinitignan ng Diyos, mga bata, yung heart natin. Alam ba ninyo yan? Na ang puso ng tao, dito tumitingin ang ating Panginoon. So sana, itong panglima, kahit mahirap ang buhay natin, kalagayan natin, sitwasyon dito sa mundo, pero kung meron kang Panginoong Diyos sa buhay, kompleto ka na sapagkat may Kristo ka sa iyong buhay. Pero kung ang mahirap dito, salat na nga ang pamumuhay, wala pang Kristo sa buhay, mas mahirap na naman yon. Sana maliwanag sa inyo, mga minamahal na mag-aaral, yun yung una na tinalakay natin. Honesty o katapatan. Dadako tayo doon sa pangalawa. Guidance o gabay. Pag nanonood kayo ng telebisyon sa bahay ninyo, meron doon yung sinasabi sa TV, patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bakit kaya nakalagay doon sa telebisyon na ang patnubay at gabay ng mga magulang ang kailangan? Sapagkat maraming mapapanood doon sa telebisyon na hindi maganda. Meron dyan yung awayan, meron dyan yung malalaswa, kaya dapat may patnubay o paggabay ng mga magulang sa mga bata katulad ninyo. Napakahalaga yung patnubay. Sapagkat kung walang gumagabay sa inyo, maliligaw kayo ng landas. Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Ito rin yung sasabihin ko sa inyo. Kung walang maggagabay sa inyo, magtuturo sa inyo ng tama, ito ang mahirap. Mali din ang iyong magagawa sa buhay. So sana, itong patnubay na ito naintindihan natin. Sa magulang, ginagabayan kayo. Hindi sila nagkulang sa paggabay sa inyo habang kayo ay lumalaki. Ganon din sa teacher ninyo. Kaya nga sila nandyan Ginagabayan din kayo. Halimbawa, meron kayong mga contest. Ikaw ang napili doon sa chess. Marunong ka May talento ka Kaya ikaw ang nilaban bilang manlalaro sa chess. Bago ka maglaro, ang gagawin ng teacher mo sa iyo, tuturuan ka muna. Gagabayan ka niya. Ito ang i-move mo. Ito ang gawin mo. Dapat ganito. Pinapatnubayan ka, ginagabayan ka nila.
Doon din sa halimbawa, mayroong pa-project sila. Ang project na yan ay yung planting trees. Tree planting. Anong gagawin nila? Hindi kayo pababayaan doon. Sila yung mag-guide sa inyo. Para sa ganun, yung pagtatanim ninyo ng mga puno, may tamang distansya yan. Halimbawa, 3 metro, meron kayong sinusunod. Bakit? Kasi ginagabayan kayo ng mga teacher ninyo. Paano pa kaya ang ating Panginoong Diyos? May gabay ang ating Panginoong Diyos. Alam nyo ba ang gabay ng ating Panginoon? Ito, pinapag-aralan natin ang kanyang mga salita. Ito yung mga gabay natin. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin alam yung tama, hindi natin alam yung mali. Kaya't ang salita ng Diyos, yan ang patnubay natin. Napag-aralan natin noon sa mga nauna na yung patnubay ng mga Israelita ay yung pillar of clouds. Kung ito ay sa araw na naglalakbay sila. Pangalawa, yung pillar of fire. Na ito yung nagsisilbing liwanag nila paggabi na sila ay maglalakbay. Ngayon, ang gabay natin ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mismo, ang Panginoong Diyos, siya yung gabay po natin. Para alam natin ang tamang lakaran natin na hindi tayo magkakaligaw-ligaw. Punta tayo doon sa Biblia. Doon sa guidance, ang number 1, ang sabi niya, don't say, I will make revenge for his wrong, but wait for the Lord to handle the matter. Ang sabi niya, huwag mo daw sabihin, bata, na ikaw ay maghihiganti. Halimbawa na sinuntok ka, halimbawa sinaktan ka ng classmate mo, ng kaibigan mo. Huwag mong sabihin, haganti ka. Ipaubaya mo sa Panginoong Diyos. Siya na ang bahala dyan. O di ba? Mayroong isa na nakakaalam, nakakakita tuon sa nangyayari at pag ibinigay mo sa Panginoong Diyos, siya na ang bahala dyan sa bagay na yan. Huwag mong isipin, huwag mong sabihin, at huwag mong gawin na maghihiganti kasi nagkakasala ka sa Panginoon. Second, doon sa guidance, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts leads to poverty. Ang magandang pagpaplano at nagsisikap na magtrabaho, nakapagdadala yan doon sa kaginhawaan sa buhay. Tandaan ninyo, kayo na mga mag-aaral, bawal ang tamad. Ang sabi sa Biblia, sa salita ng Diyos, huwag pakainin ang tamad. Paano kung hindi kayo pakakainin ng mga magulang ninyo? Napakahirap. Kaya para sa inyo, para sa magandang kinabukasan ninyo, dapat tinalakay na natin noon yung pagplaplano. Ako rin ang nagturo sa inyo, pagplaplano ng mabuti. Ngayon naman, ang tinuturo naman ng Biblia is, dapat ang plano mo, gandahan mo. At dapat samahan mo ng pagtatrabaho yan. Pagkat yan ang magdadala sa iyo sa maganda at maginhawang bukas. Sana maliwanag sa inyo yan. Third, the lazy person is full of excuses and have many alibi not to work. Ito yung sinasabi ko. Pag inutusan ka, nandiyan ka lang na nakaupo naglalaro ng cellphone, inutusan ka, sabi mo, masakit ang ulo mo. Pero nandun ka na naglalaro lang pala ng cellphone. Ang sakit ng ulo ko. Yung pala naglalaro ka ng cellphone. Yung alibay, nagrarason ka, nagdadahilan ka. Ganun ang tamad na bata. Pero ang tinuturo dito, dapat tanggalin ang pagiging tamad. Dapat tanggalin ang pagiging maraming dahilan pag may sinasabi inuutos ang mga magulang. Ang teacher, huwag kang magdahilan. Sana maliwanag sa inyo yan. Sapagkat ang mga nagtatagumpay na mga mag-aaral ay yung mga nagsisikap. Yung mga diligent, masisipag,
na mga bata. Tandaan ninyo, napakasarap mga mag-aaral na ikaw maginhawa ang iyong bukas kung ikaw mismo sa ngayon ay nagsisipag, ikaw mismo ngayon ay nagsasakripisyo, makakamit mo yung magandang bukas. Napakasarap nun. And fourth, listen to your father who gave you life and don't despise your mother. Ito yung nangyayari ngayon na napakasakit na ginagawa ng mga mag-aaral, mga kabataan, katulad ninyo. Ikinahihiya pa nila yung mga magulang nila sa ibang tao. Magkasalubong na nga sila dyan sa daan, kasama niya yung mga kaibigan niya, nahiya pang kilala yung kanyang mga magulang. Bakit? Dahil sa medyo matanda na yun, nahiya na sila. Okay, yung mama naman, binabaliwala na nila. Parang aso na lang na dinadaan-daanan. Wag na wag niyong gagawin iyan. Sapagkat bakit? Wala ka sa mundong ito kung wala ang Diyos na nagbigay ng magulang mo. Kaya't pakaisipin ninyong mabuti, mga minamahal na mag-aral, na ang sabi niya, makinig ka sa iyong magulang, lalo na sa iyong tatay. Pakinggan mo na siya ang ginamit ng Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo at huwag mong baliwalain ang mga payo ng nanay mo. Pag pinayuhan ka, pakinggan mo yan. At tandaan mo, pag nirespeto mo yung mga magulang mo, hindi lang ikaw ay isang batang matalino, hahaba pa ang buhay mo sa mundong ito. Then, number 5, a person who doesn't give a promised gift have no integrity. Ito naman ang pangako. Paano tayo papatnubayan? Huwag kang mangako doon sa isang regalo na ibibigay mo halimbawa sa kaibigan mo, pero hindi mo naman tutuparin. O friend, tandaan mo ha, bibili ako ng regalo sa'yo, para sa'yo. Ibibigay ko sa susunod na linggo. Makalipas ang 2 linggo, wala pa. Hanggang sa 1 buwan, wala pa. Ibig sabihin nun, nangako ka na hindi mo tinutupad. Kaya't wag na wag kang magbibitaw ng pangako na hindi mo ginagawa. Pag nangako ka sa mga magulang mo na ikaw gagawin mo ang best mo para sa ganon, pag nakapagtapos ka ng kolehiyo, meron kang matatanggap na award. At ang award na yan, naging cum laude ka, wow, mas madali ang pagbigay sa'yo ng magandang trabaho. Number 6, tingnan natin. Never abandon a friend so that in time of needs, they will help you. Huwag na huwag mo iiwan ang iyong mga kaibigan. Itong mahirap, pag nasaktan ka ng kaibigan mo, hindi mo na siya kaibigan, kaaway mo na ang turing mo sa kanya. Nangyayari yan, lalo na sa inyo, mga minamahal na mag-aaral, kabataan. Pag nasaktan ang damdamin mo, gagantihan mo na. Pero ang tinuturo dito, sa aklat ng kawikaan, huwag mo iwan ang kaibigan mo. Bakit? Maganda yung karugtong Sapagkat, balang araw, kakailanganin mo rin sila na tutulong sa iyo. Kaya nga, ito yung kasabihan, no man is an island. Number 7, pride ends in humiliation, while humility brings honor. Ang kayabangan o pagiging hambog, ang dulot niyan sa inyo ay kahihiyan. Napakahirap. Sa totoo lang, tama lahat itong sinasabi sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay mayabang, akala mo kung sino ka, akala mo kung sino kang siga, alam mo ang lahat, yung pala ang daming kulang. Ang dami mong di alam. Pag tinanong ka ng teacher, hindi ka nakasagot, akala mo kung sino kang matalino, kahihiyan yan ang abutin mo sa classmate mo. Pag mayabang ka, hindi ka na nagpapakumbaba. Yun ang ibig sabihin lang nun.
Pero tingnan mo yung kabaligtaran na sinabi dito sa salita ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay nagdudulot sa iyo ng karangalan. Para ka nang may korona pag ikaw ay mag-aaral, kabataan na mapagpakumbaba. Kahit napakatalino mo, sige lang, magpakumbaba ka lang. Sapagkat bakit? Yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At pag ginagawa mo yan, yung pagpapakumbaba, meron ka ng gantimpala sa Diyos. Ituloy mo lang yan. Kung ikaw nakita mo na ikaw ay mapagpakumbaba, sige lang, magpatuloy ka lang. Kung ikaw naman nakita mo na ikaw ay mayabang, itigil mo na yan. Putulin mo na ang kayabangan at gawin mo na yung gusto ng Panginoon. Sana sa ating tinalakay, dalawa, honesty, katapatan. Pangalawa, guidance o yung gabay. Palagi na nandyan ibigay sa inyo ng Panginoong Diyos upang kung anuman yung gustong ipagawa ng Diyos sa inyo, inyong magawa yan sa tulong niya at saka gagabayan kayo ng Panginoon upang makapagpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Let us pray. Iyukunan ninyo ang inyong ulo at samahan muli ako sa ating panalangin. Ama naming banal, salamat po sa mga salita mo na aming tinalakay na pag-aralan sa araw na ito. Salamat Panginoong Diyos, sapagkat patuloy nga kayo Panginoon na nangungusap sa mga mag-aaral na ito. Turuan mo po sila, Panginoong Diyos, na maging bata, mag-aaral na tapat. Maging sa kanilang magulang, sa kanilang kapwa, higit sa lahat, maging tapat sa iyo, Panginoong Diyos. Gabayan mo po sila, Panginoon, na sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda, maabot po nila, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangarap sa buhay. Tulungan mo po sila, Panginoon. Patnubayan po sila sa araw-araw nilang buhay. At pakaingatan po sila. I pray, Lord, pagpalain mo maging ang kanilang mga pamilya. Panginoon, Ikaw ang patuloy na maghari sa kanilang pamilya. Ikaw ang patuloy, Panginoong Diyos, na maging Diyos sa kanilang buhay. Salamat, Ama. At alam po namin na ang aming mga panalangin inyo pong pinapakinggan. Na ang aming panalangin inyo pong tinutugon. Salamat sa lahat ng nakarinig na mga mag-aral ng iyong salita. Pagpalain mo pa sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng tapang upang maihiyag din nila sa ibang mga classmates nila, kaibigan nila, ang mga salita mo na kanilang napakinggan. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. May God bless you all. Magpapaalam na ulit si Brother Eliezer sa inyo. Goodbye and have a blessed day.